Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Supreme Court of the Philippines tungkol sa susunod na Supreme Court Justice sa ating bansa dahil magre-retiro na si Chief Justice Gismondo ngayong November of this year. Okay, advertisement muna tayo. Meron tayong stock ng dark chocolate. Ito po yung number na tawagan o mag-order. 0916-9000-997. Limited po ang stock. Kaya first come, first serve basis. Hindi po ako nagninegosyo nito. Umiinom lang ako araw-araw dahil sa napakasustansya at napakasarap. Gusto ko lang din matulungan ang mga cacao farmers ng Bukidnon para maibenta ang kanilang mga produkto. Cacao, tablia at saka sikwati ang tawag. Ito, Judicial and Bar Council na post. The Judicial and Bar Council announces the opening for application the position of Supreme Court Justice. Papalitan niya si Honorable Alexander Gismondo who will compulsory retire on November 6, 2026. So, apply na. Marami akong post na nababasa na Boying Rimulya will be the next Supreme Court Justice of the Philippines. So, ano sa tingin nyo? Aalis ba si Boying Rimulya sa pagiging ombudsman at mag-a-apply sa bilang Supreme Court Justice? Kung ako ang inyong tatanungin, palagay ko hindi. Kasi, kung ang purpose pag-appoint ni Pangulong Marcos Jr. kay Boying sa ombudsman is para maproteksyonan siya. Kasi yan ang speculation ng karamihan. Congressman Edgar Erese, sabi niya, Boying was appointed as ombudsman to protect Marcos. Sabi niya. Ganon din si Attorney Edwin Lasierda, dating spokesperson ng Aquino administration. The appointment of Boying Rimulya is an insurance for Marcos administration. Para sa 2028, merong magprotekta sa kanila laban sa mga kaso na isasampa sa Marcos. So, kung aalis si Boying Rimulya sa ombudsman, papunta siya sa Supreme Court, hindi niya na masyadong maprotektahan ang mga Marcoses. Kasi kung sa Supreme Court, isang boto lang siya doon. Remember, ang Supreme Court is a collegial body. 15. Pag nagbotohan na, isang boto lang ang Supreme Court Justice. Kaya hindi niya maproteksyonan ang mga Marcoses. Mas maproteksyonan niya ang mga Marcoses kung nasa ombudsman siya. Kasi kung may magsampa ng kaso laban sa mga Marcoses, sa ombudsman pa lang, pwede na siyang ibasura. Ligtas na. Kaya, kung ako ang inyong tatanungin, hindi siya mag-apply at hindi siya i-appoint ng Pangulo. Kahit mag-apply, hindi siya i-appoint. Kasi kung ako si President Marcos Jr., mas gusto ko na ang ombudsman ay tauhan ko. Maliban lang kung ito, yung another possibility, pwede aakyat si Boying Rimulya as Supreme Court Justice. Kailang magtatalaga ng isa na namang ombudsman na susunod sa kagustuhan ng Marcos Jr. administration. Pwede yun. That's the only way. Kasi siya para man ang appointing authority. Gagawin na ang lahat. Kasi pag naging presidente na si BP Sara, talaga naman, nag-warning na si BP Sara. Sige, i-impeach nyo ako. Sabi, kung mapatunayan ninyo na mayroon akong ill-gotten wealth, magre-resign ako.
Kailangan kung hindi nyo ako kayang ma-impeach, humanda kayo, uubusin ko kayo. Tinanong ng isang reporter si Vicky Sara tungkol sa mga kalaban niya sa politika kung maghihiganti ba. Ang sagot ni Pipi is, kung labanan lang sa politika, walang problema, that's part of politics. Hindi ako maghihiganti kung dahil lang sa politika. Kalang, kung nagnakaw sa kaban ng bayan, walang patawad yan. Very clear, di ba? Kaya, tama itong si na Congressman Edgar Erese and Congressman Toby Chanco na pag nagpresidente si Pipi Sara sa 2028, hindi talaga mapapatawad itong mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Dalawa lang ang mangyari sa kanila. Itong Marcos Jr. administration, sabi ni Congressman Erese, it's either makulong sila or mag-exile. So, ito na, apply na kayo. Sino bang pinaka-senior? Kung ako sana ang pipili, ang gusto ko si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Bilib ako niyan. Although appointed siya ni Pinoy Aquino, nakikita ko na wala siyang color na ang kanyang loyalty ay hindi sa nag-appoint sa kanya, kundi sa batas. Ang loyalty niya is sa taong bayan. But I doubt kasi parang sa tingin ko ang magiging Supreme Court Justice, yung pinakaunang appointee ni PBBM, kung hindi ko nagkakamali is Justice Gerlan. Yan ang pinakaunang na-appoint ni PBBM sa Supreme Court. Baka, I might be wrong, yun lang ang aking hula. Baka yung Justice Gerlan na yun. Kasi yung seniority, baliwala na yan eh. Ang pinaka-senior dyan is I think kaya Senior Associate Justice Leonen. Kaya lang, kahit siya, very qualified siya. Kaya lang, alam mo naman, pagdating dyan is kung sino ang pinagkakatiwalaan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin ninyo ang video nito. Ako diri sa Panimalay ni Ramel Sambalon dinhi sa Upper Kalapat, Barangay Tagbak, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop og mo ni siya ang gitabangan og yero. So mo ni ang pag-atopan karon kay iyang atop tapal lang gyud. So muna ni ang kadako sa mga buslot og nangagisi na gyud ang iyang atop nga trapal lang. Og mo na ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga digis kataas. O mo na ni ang makita sa gawas nga bahin.
ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Una, salamat gid kayo ang nagtabang sa asin kay napulian na gid ang among balay nga trapal. Na ilis na rin kay napulo na good ni kabulan. Napulo na to kabulan imong trapal. O napulo na wa pa na ilis di. Napasalamat gid ko sa Ginoo karon nga natagan ko hero. Salamat gid og dako kay napanalanginan mi nga natagan mi karon. Salamat. Gid sa Ginoo. Salamat. Adlaw nga natagan gid mi sin. Salamat kaayo.